Magandang gabi po sa inyo lahat at pinupuri ko po ang Panginoon sa gabi ito at tayo po'y dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos at nawa po ito ay maging kalakasan natin at magkaroon po tayo ng unawa sa kalooban ng Panginoon. At marahil sa oras to ay tayo po ay dumaranas ng iba't ibang kalamidad, kamukha po ng tinatawag na lindol o bagyo, ang mga bagay na sa iba't ibang bansa po ay nangyayari at ang maraming tao po ay naapektuhan. At lalo na ngayon, maraming pong Kristiyano po ang tumatalikod dahil sa mga bagay na nararamdaman po nila bilang sumusunod kay Kristo. So, ang tatalakayin po natin sa gabi ito ay pinamagatan na ang tanong po ay bakit pinahintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan? So ating pag-aralan ng talata sa gabi ito sa aklat po ng Santiago, ang kabanata po kabanata 1, ang talata po 2 at 4 hanggang 12. So basahin po natin, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam nyo na lalong magiging matatag ang iyong pananampalataya. Matapos nyo mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan, at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas, upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ang buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay Kristiyano ay ang katotohanan na ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi garantiya na hindi tayo makakaranas ng pagsubok at kahirapan. Bakit hinahayaan ng isang mabuti at mapagmahal na Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan, gaya ng pagkawala ng ating mga mahal sa buhay, pagkakasakit, kapinsalaan sa atin o sa ating mahal sa buhay, kasalatang pinansyal, pag-aalala at pagkatakot? Kung tunay na inibig tayo ng Diyos, aalisin niya ang mga bagay nito sa ating buhay. Hindi iba't iba ang pagmamahal ay nangangahulugan na nais niyang mabuhay tayo na maginhawa at komportable. Ngunit hindi gayon. Malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia na inibig niya ang kanyang mga anak, at sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumaging kasama niya na nagmamahal sa kanya ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Ayon po sa Roma, kabanata 8, ang talatay 28. Kaya nangangahulugan ito na pinahintulutan niya ang mga pagsubok at kahirapan sa ating buhay. At ang mga ito ay bahagi ng paggawa niya sa lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Kaya nga para sa mga mananampalataya, may mabuting layunin ang Diyos sa likod ng mga pagsubok at kahirapan. Una, katulad sa lahat ng bagay, ang pinakalayunin ng Diyos para sa atin ay lumago tayo at maging katulad ng kabanalan sa kanyang anak. Ito ang layunin sa buhay ng Kristiyano at sa lahat nangyayari sa ating buhay, kasama ang mga pagsubok at kahirapan. Ito ay bahagi ng proseso ng pagiging banal ng Diyos sa atin, sa pagtatalaga niya sa atin para sa kanyang layunin. At upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang kalulhatian. Ang paraan kung paano ito ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok ay pinaliwanag ni Apostol Pedro sa aklat po ng unang Pedro, kabanata 1, ang talata po sa 1 hanggang 7. Ito ay dapat yung iagalak bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon.
Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, tayo papupurian, dadakilain at pararangalan sa araw na mahiyag si Jesucristo. Ginagawang dalisay ng mga pagsubok at kahirapan ang pananampalataya ng mga tunay na mananampalataya upang maging payapa sila sa kaalaman na ito ay totoo at tatagal. Pangalawa, hinuhubog ng mga pagsubok ang ating makadiyos na pag-uugali at binibigyan tayo ng kakayahan. Sabi po, magalak sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Ayon po sa aklat po ng Roma, Kabanata 5, ang talata po 3 hanggang 7. Ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkulob na sa atin. Binigyan niya tayo ng perpektong halimbawa na walang yan po ang ating Panginoon Jesucristo. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noon tayo po'y makasalanan pa. Ayon po sa Roma, Kabanata 5, ang talatay 8. Dito pinakilala ng mga talatang ito ang mga aspeto na layunin ng Diyos sa atin, mga pagsubok at kahirapan, maging sa mga dinanas na pagsubok ni Kristo, ang pagtsatsaga at pagpapatibay ng ating pananampalataya. Sabi nga sa aklat po ng Pilipos, Kabanata 4, talatang 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang tanong, ang lahat ba ng pagsubok ay galing o nagmumula sa Diyos? Gayunpaman, dapat tayo maging maingat na huwag gamitin dahilan ang mga pagsubok at kapigatian kung ang mga ay resulta ng ating pagkakamali. Sabi nga po sa mababasa natin sa aklat po ng unang Pedro, Kabanata 4, ang talatay 15, huwag namang mangyaring na parusahan ang sinuman sa inyo bilang mamamatay tao, magdanakaw, salarin, o pamaghimasok na di niya dapat panghimasukan. Patatawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan dahil ang walang hanggang kaparusahan niyan ay binayaran ng handog ni Kristo doon sa krus. Gayunpaman, naranasan pa rin natin ang natural na konsekwensya ng ating mga kasalanan at mga maling desisyon sa buhay na ito. Ngunit ginagamit ng Diyos maging ang pagsubok at kahirapan na bunga ng ating mga pagkakamali upang hubugin at hugisin tayo ayon sa kanyang naisin para sa ating kabubuti. Tandaan po natin na hindi lahat po ng pagsubok ay galing po sa Diyos. Sabi nga sa banal na kasulatan, huwag mo sabihin at sinusubok kayo ng Diyos. Hindi natin kayang dayain po ang Panginoon. Ano mang ginagawa po natin, ang tunay na dumadaan po sa pagsubok ay may pagbabago po ng buhay. Pangatlo po, ang pagsubok at kapigatian ay dumarating na may kasamang layunin at gantimpala. Ayon po sa aklat po ng Santiago, sabi nga po dito, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong ito, ang buhay na pinangako ng Panginoon, mga umiibig sa Kanya. Sa pagdaan sa lahat ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, mayroon tayong tagumpay. Sabi po sa unang Korinto, Kabanata 15, ang talata po 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat nasa gitna tayo ng espiritual na labanan, walang kapangyarihan sa Satanas laban sa mga mananampalataya. Bakit po? Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang salita upang gabayan tayo
at ang kanyang banal na Espiritu upang bigyan tayo ng lakas at pribileyo na lumapit sa Diyos sa panalangin sa lahat ng oras para sa anumang bagay. Tinitiyak niya sa atin na hindi tayo bibigyan ng pagsubok na higit sa ating makakayanan. Sabi po sa unang Korinto, ang talatang 10 hanggang 13 po, dito sabi po dito na walang pagsubok po na binigay sa atin na hindi po natin makakayanan. Kaya makita po natin ang pinakamaluyunin po ng Diyos para sa atin. Unang-una po ay lumago tayo na maging katulad sa kabanalan ng kanyang anak. Pangalawa, hinuhubog ng mga pagsubok ang ating mga Diyos na pag-uugali at binibigyan tayo ng kakayanan. Pangatlo, ang pagsubok at kapighatian ay dumarating na may kasamang layunin at gantimpala. Kaya mas po tayo ay dumaranas po ng ating pagsubok o kahirapan, huwag po tayong manghimagod. Alam po natin na kasama po natin ang Panginoon sa lahat ng bagay na pakikita po niya kung ano po ang kanyang magagawa sa buhay po natin. Kaya maging matatag lamang tayo at umasa sa lahat ng kanyang mga pangako. Amen. At mahal po tayo ng Panginoon. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyo.